Alright, tuloy-tuloy po tayo. 8:27 ng umaga. Kanina po ay nabanggit ko sa inyo, ito pong ilang pangyayari o istorya na dinagsa ng mga nagreklamo dito sa panibagong scam na naman o online scam na Spotify. Sila po ay dumagsa doon sa NBI Bataan o National Bureau of Investigation Bataan para ireklamo po itong namumuno o nagpapatakbo nitong Spotify na kung saan ay tinakasan na sila, tinakbuhan na sila at sa kanilang pagkakaalam ay niloko sila. Sila ay nabiktima ng scam matapos tangayin ang pera sa kanila. Nasa kabilang linya natin ngayon, makakausap natin si Mang Norberto Villaruel. Tama ba yan, Villaruel? Oh, na isa po ng resort owner at fisherman din dyan sa gawi po ng Bataan. Mang Norberto, Mr. Villaruel, magandang umaga po sa inyo. Si Gani Oro po ito. Yes sir, good morning po. Maraming salamat sa pag-invite niyo po sa akin dito sa Programa natin. Station. Sir, Mang Norberto, okay, paki-adjust lang ng konti. Salamat po naman at tayo po ay nakikipag-usap ngayon dito kay Mang Norberto Villaruel via Zoom, no? Ayan, mapapanood tayo, hindi lang mapapakinggan. Si Mang Norberto Villaruel yata, sa pagkakaalam natin, ang unang-unang inalok o nilapitan nitong grupo naman o sindikato ng Spotify scam na ayon sa kanila ay marami na rin naging biktima. Tama ho ba yun, Mang Norberto? Kayo po ang may-ari ng resort na unang pinuntahan nitong hinahanap ngayon ng mga otoridad? Sir, paglilinaw lang po. Isa lang po ako sa staff ng resort na ginagalawan ko. At isa po ako sa nag-i-entertain ng mga bisita natin dito. Ayun, Hindi po sa... So hindi po kayo ang may-ari, isa po kayo sa mga staff o empleyado dyan sa isang resort. Pero kayo po ay mangingisda rin, ano po? Mangingisda kayo? Isda po ako, pero po, caretaker po ako ng isang resort dito sa Bataan. Caretaker, sige pakicorrect natin yun. Caretaker ng isang resort po naman sa... Saan parte po ng Bataan kayo po, Mang Norberto? Bataan po, Barangay Pag-asa, Bagak Bataan. Bagak Bataan, ako napaganda dyan sa Bagak Bataan. Once na rin tayo, o ilang beses na rin po tayo nagawin dyan. Pakikwento nga po ninyo, teka muna, ang tinutukoy natin dito, linawin natin, kayo po ay isa sa mga unang inalok o nilapitan at inalok kayo para mag-invest po rito o para kayo kumita dito sa Spotify scheme. Tama po ba yon? Yes po sir, tama po yun sir. Dahil nga po sa tayo po entertainer ng mga customer, ay isa po tayo sa nagpakita ng hospitality sa kanila. At sa larangan ng ganitong mga business, hindi po kami aware. Okay. At inalok nga tayo kung paano tayo makakatulong sa kapwa. Bilang isang simpleng mamamayan, mangingisda. Pero nabiktima po tayo ng mga taong ito na talagang hindi natin inaasahan. Sige po. At ito nga po, dahil nga Mang Norberto, biktima nga rin po ako. pakikwento nga po ninyo, paano nagsimula? Sino ang unang lumapit sa inyo? Paano kayo na-offeran nitong grupo ng Spotify scheme na ito? At sino po ang unang nag-approach sa inyo? Sir, itong pong komputo, itong Spotify na scam na to is online po siya. Ngayon ako po bilang isang nangunguna rin po sa isang grupo ng force multipliers ng Bagak Bataan. Isa rin po ako sa naging biktima ng mga taong ito na sila po ay nakunta ko bilang isang customer dito po sa resort. Na kung saan sa pagsisimula nga inalok kami ng isang opportunity na sa amin ay kagustuhan din namin na magkaroon ng opportunity, extra income sa panahon ng tag-ulan na wala kaming pagkukunan ng panghanap buhay. Kaya ito pong inaalok nila na makatulong sa amin sa bawat isa sa mga isda ay gi-ingrab po namin dahil wala po kaming alam na pagkukunang iba. At kaya nga po sa kakulangan ng aming mga knowledge sa ganitong sistema dahil nakatuon lang po kami sa aming paghahanap buhay sa karagatan
ay binigyan namin sila ng pagkakataong makapasok at may paliwanag yung kanilang mga business na ito. Ayun. Kaya nga po, isa po sa biktima, nagbenta ng bangka para makasali at makajoin dyan sa kanilang business. At isa rin po ako sa talagang nabigyan ng pagkakataong kumita. At yung kinita ko, ibinahagi ko po sa wala at para makapag-join din sila. Hindi pa po ako kumikita, nakapag-join na po ako at nakapagbigay na po ako sa ibang mga hihirap para makapagsimula kami pari-pareho. Okay. Ngunit yung lahat po na yun ay nabaliwala dahil sa mga kalukuhan ng mga tao na to. Mang Norberto, okay, linawin ho natin ano. Kayo po ay nagkaroon ng bisita diyan sa resort ninyo. Sino po ang bumisita sa inyo at kailan po nangyari yung pagiging ano nila diyan? Pagiging customer sa resort na inyong pinagtatrabahuhan? Ito sir sila nakomposto May sa buwan ng May po. Nitong buwan ng Mayo. Ito po nga sila. Yes po, sa buwan ng Mayo. Okay? So sino po yun ang nga po. nag-approach sa inyo? Ano pong pangalan ng taong lumapit sa inyo, Mang Norberto? Sir, ay si Mr. Fritz Sadyang Abay na personal po siyang nakipag-meet sa amin at ako po yung nagtanong din bilang isang nananaliksik. Tinanong ko kung meron silang office at sa mga legal documents nila. Talagang maliwanag nilang nasagot yung mga dapat namin tanong kahit saan sulok ng tanong nyo kaya nilang sagutin. Kaya hindi po tayo magdududa na talagang sila yung makakatulong pero hindi po pala. At nais ko lang din po ipaalam sa kasama niya na kung sila hindi po sangkot sa isang scam na to, magpakita po sila at linisin nila yung pangalan nila kung totoo silang hindi kasama para sa ganon hindi po sila idiin sa kasong ito. Okay. Yun lang po Itong ang si nais ko Fritz, iparating Mang Norberto, tali mo lang, isa-isa po lang. Itong si Fritz Opo. Madlang Abay, ay dati hindi nyo po kilala. Tama ba? Fritz Madlang Abay ang pangalan? Hindi po, Fritz Sadyang Abay. Sadyang Abay. Sadyang Abay. Yun po ang pangalan niya, Fritz Sadyang Abay. Yes po. Sino po ang kasama niya nung siya po ay maging guest dyan sa inyong resort? Sir, ang kasama niya po dito ay si JC Aquino at yung tinatawag na si Carria Domingo. Hindi naman po namin sila idinidiin. Gusto lang po namin silang lumabas para linawin itong mga nangyayari nito na naganap sa amin. Okay. After po na i-offer sa inyo itong ano nga bang klase? Ano ho bang klase ng ano yan ng investment niyan? Paano kayo nainganyo? Paano kayo napapaniwala na kayo ikikita diyan? Anong Yes. nature po ng investment po 'yan? Paano nangyayari? Sir, ito nga po ay dahil nga po, sabi ko nga po ay ang hinahanap na opportunity. Binigyan po, inupiran ko po ng streaming platform na kung saan kami ay makikinig ng mga music na katulad nga po, ginamit pa po nila yung Hillsong Worship na pinapakinggan namin na talagang napakaganda naman. Ngayon po sa sitwasyon na yun, yun po ay yung pinakatas namin na tapusin namin yung music na yun. At Okay. pagkatapos ng music na yun, may ma-receive reward mula inabil namin mga plan na kung saan ay talagang may inganyo po kayo, kahit professional po kayo, may inganyo kayo dahil ang trabaho nyo lang dito, ang pinakatas yun, patugtugin yung music at pakinggan. Paano makikita doon? ayun Kung makikinig ka ng music, pakikinggan mo yan sa cellphone o sa gadget ninyo, paano kayo kikita? Yes po. Ayan po sir, may mga po dito sila, may mga system sila na kung saan pwede mong withdrawin. Nakatas na po dito sa cellphone. Yung pag-withdraw, pag-deposit, at makikinig na music. Andito po lahat yung information. Kaya kung nais ko po sanang ma-impute niya ako dyan at i-present ng maayos, ay nais ko pong pumunta sa station nyo nang makita po natin kung paano po yung proseso talagang ginawa sa amin. Na Sige. hindi kayo makakatanggi sa kanilang mga inalok na opportunity. Okay. Kahit So professional po, talagang po. Okay. So, ganito po, ano, isa-isahin natin. After kayong makinig ng music na sabi nyo parang gospel song na maganda naman pakinggan, sabi nyo kailangan tapusin yung pakikinig na yan, paano kayo nagkapera? Doon ba din sa scheme na yan, ipapakita sa inyo, una po, magkano ang inyong tinanggap, magkano ang inyong kinita ayon doon sa kanilang
naipadala mo ba kayo? Napadalang kayo ng income through GCash o through Paymaya o through bank? Pinadala mo ba kayo ng pera? Ay, hindi po sir. Mayroon pong proseso kung paano withdrawin. At paano rin, may proseso rin po paano pagdideposit ng aming i-avail na plan. Dadaan po sila sa GCash nila, GoTime, bank account, BPI o BDO, CIMB Bank. Ayun po yung mga nakakuha nila, yung mga access nila para po kami mapag-deposit. Okay. Ngayon Ngayon nga, po, para kami maka-withdraw, dadaan po sila sa namin. napadalhan ba kayo ng pera? I mean, kumita ba kayo? Nakatikim ba kayo ng mga unang income doon sa inyong pakikinig sa music na yan Yes, sa sir. Spotify? Sir, talagang nagbakasakali, talagang nag-aalangan, pero nagbakasakali. Nung nag-deposit po ako, talagang kumita naman po ako na nakapagbayad po ako ng bill ng kuryente, nakapagbayad po ako ng utang. Sa iba po na kinita ko, nakapagbahagi po ako sa nangangailangan, na makapag-join din, at para sila ay kumita rin na katulad ko. Magkano Ngunit, po? Magkano ang hindi po na-invest talaga nyo nangyari suma at total? nagbenta pa po ako ng bangka. Oh, yun na, para sabi nyo na, maibigay rin po sa naibenta nyo pa ang bangka ninyo. Po. Magkano po suma total ang lahat ng Sir? perang na-invest ninyo dyan sa kanila? More or less. Bang Norberto? Kami lang po sa pamilya namin, sir, is 230,000. Magkano po? Magkano? Yes, sir. Yes, sir. 300,000? Nasa 230,000 po yung sa amin. 230,000. Okay? Sabi nyo, meron kayong income naman na natanggap sa inyong GCash 200. ba? O bangko ba na magkano ang natanggap yung 30,000. pera na nakabalik sa inyo? 1,000. Apo? Magkano po? Sige, i-check natin. Kahit na muna sa landline o sa cellphone na muna tawagan. Gusto ho natin kasing malaman yung proseso. Paano sila naloko? Paano ka pasasakayin? Kasi baka may mga parehong modus na ganito sa online na kahit hindi Spotify ang pangalan, the same na ganitong klaseng proseso o scheme ang ginagawa sa inyo, magandang natutuhan ho natin eh. Magandang malaman natin kung ano itong mga modus na ito na mga buitring mga scammer na ito na nakakapimbiktima sa atin. Imagine, kawawa naman ito, grupo ni namang Norberto, no? Napilitan siyang ibenta ang kanyang bangka para magkapera, para invest. 230,000 ang kanyang initial na investment. Pero pinasakay naman sila, may natanggap naman daw pera at tinatanong ko kung magkano kanilang natanggap naman na pera. At yung iba nga na nagreklamo dyan sa NBI Bataan, nakatanggap naman ng mga paunang patikim pera. Ayan. Dito, palay ko mas malinaw ho rito, Mang Norberto. Balik ko tayo sa Himpapawid. Nadinirig niyo po ako ngayon. Mas malinaw po. Yes po, sir. Ayan, okay. So, ang tanong ko kanina po, nag-invest kayo kanyo ng 230,000. Yung binabanggit nyo kanina na nakatulong naman sa inyo dahil nakapagbayad kayo ng mga kuryente ninyo at ilang mga bayarin, magkano po naman ang inyong kinita at saan po ipinadala yon? Yung kinita namin, sir, nasa kompo, pinadala po nila sa GCash account. Sa GoTime. Dahil nga po, yun lang po yung access namin para kayo makareceive. Ngunit po sa pagkita nga namin na ito, ay nagbahagi pa po ako sa mga ilang nangangailangan na walang kakayahan para makapag-join din po sila. Ngunit sa huli po talagang tangay po ang lahat. Hindi, magkano ang napadala sa inyo sa GCash? Magkano? Isang kwampo, 20,000, isang 20, at isang 34,000. Teka, nakwentahin natin yon. Isang 30,000, 20,000, and 30,000 ulit? 50,000 po. 50,000. So, suma total, 50, 50, 100. Yes po. 100,000. Sa puhunan mo na 230,000, ang nakabalik sa iyo ay 100,000 na lamang. So, luging-lugi ka dyan. Yes, sir. Pagkatapos,
Paano ang nangyari na parang ikaw yung nag-inganyo pa ng iba na nag-invest din sila? Nag-invest din sila, kumbaga nagpasok din sila ng pera dyan. Opo, dumating po sila dito ngayon. Yung sistema na yan, dumating po sila. At yun nga po, sabi ko sa kanila, hindi ko kaya ipaliwanag yan. Kung gusto niyo po ay pumunta kayo rito at ipaliwanag natin kung paano kayo makakatulong dahil sabi niyo nga, opportunity yan para sa lahat. Kaya po yun, yung mga pastor namin, mga ka-churchmate, ay pinakita namin kung paano yung system nila. Personal po sila nagpunta rito. Talagang isa pa po na makakatulong nga daw po sila. Yan ang sinasabi natin nga, yung mga pasakay muna sa una. Pagkatapos, ano pa ho mga nabalitaan nyo sa iba na mas malalaking pera ang nawala sa kanila? Nasaan na ba ito ngayong si Fritz Sadyang Abay? Nasaan na po siya ngayon? Wala po kaming update kung nasaan po siya. Pero po yung mga kasama niya ay nandito po, nagpaparamdam naman na gusto rin pong tumulong. Ay, sabi ko nga, magpakita kayo para kung gusto malinis yung pangalan nyo, lumabas kayo. Hindi yung nagtatago kayo na may ditreat sa inyo. Talagang huwag niyong ipangalagdakan yun. Magpakita kayo at harapin niyo yung mga ibinibintang sa inyo kung hindi kayo kasama rito. Yun po yung pinapakiusap po sa mga tao na yan. Yun hong Spotify na ito, paano ho nyo na-access yan sa social media platform, sa internet? Yes, sir. Opo, kung po yan, mga link po dyan na in-click po namin. Link po lang siya, link. Wala po siyang app, hindi link lang po. Link. Ayun. Yes po, link. So, paano nyo pinapakinggan? Link ba yan sa Facebook? Link ba yan sa YouTube? Opo, ganun po, sir. YouTube. Opo, ala po sa YouTube kundi sa link lang po talaga siya. Link. Ano yan? Walang, paro audio lang pinapakinggan mo. Walang video, audio lang. Audio. Ganun na po, sir. Ganun po yung sistema niya. Tagdak mo po na click niyo po, makakapasok po kayo sa submitting ng CEO na sinasabi nila si Fritz sa Jakarta. Kung saan po, gabi-gabi, mayroon po kayong submitting. So, laging ang Gabi po yung- nagkakanda po, ang namumuno sa Zoom meeting na yan, itong Fritz Sadyang Abay na ito. Yes po. Nakikipag-bit po talaga siyang personal sa mga taong gusto niyang join. Yun nga po, na tuklasan namin na yung mga OFW na nabiktima niya, isa rin po na nangihingi ng tulong sa amin at yung po na namin gawin, paano sila tutulungan sa ngayon. Dahil talaga nakakaawa po yung mga OFW namin, nakatulad din namin biktima nila. So, hindi pala ito kuwan. Ang pangalan kasi niya Spotify. Spotify, Spotify. parang kaparehas Yes, sir. katunog ng pangalang Spotify. Spotify naman kasi yung legit na na app. Isang app yata yun na kung saan makikinig ka ng music, magbabayad ka naman doon para naman sa servisyo ng Spotify. Pero ito, Spotify, makikinig ka lang ng music, kikita ka na. Pagkatapos, iinganyohin na po kayo na mag-invest naman ng pera. Sa mga kasama ho ninyo, mga magkano kaya ang pinakamalaking investment o ibinigay na pera ng mga alam ninyo? Sir, ang deposit po namin dahil po hindi sila tumatanggap ng iaabot nyo, talagang dadaan nyo po sa bank account nila. Siguro po, ang pinakamalaki po sa amin sa Bataan is nasa 1.2 million. Wow! 1.2 Opo. million. Sa isang lang po yun, sa isang tao. Yes po, sa isang tao. So may isang tao na nabiktima ng scam na ito na nakapag-invest ng 1.2 million. Yung isa. Mga ilan po kayo sa tansya ninyo? Mga ilan po kayo na umanpo po dyan, nag-avail niyan? Sir, dito po sa Bataan, almost nasa 200 plus po kami nagkuhan Wow. Sa GC po namin. Sa Almost GC nyo? 200. Yes po. Bukod pa po yun nasa international, bukod pa po yun sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, grabe. 200 Opo, katao ang Yes po, worldwide po nag-invest. yung biktima nila. Kasama ho kayo doon sa nagpunta sa NBI, Kamakalawa? Yes po, ako po sir yung muna at dahil po nasa rin po ako ng grupo ng anti-crime na talagang gusto kong magapi itong mga tao na to at matagot. Kaya po isa po sa nagkandak na huwag natin titigilan hanggang hindi sila nahuhuli. Yung ba itong Spotify ngayon na-access nyo pa o hindi na? O ito'y na? Tinik-down na po sir. Dinilit na? Opo, tinik-down na po yan. Spotify din na po take kami down makakit. na. Pero po, Ayun. makabili po kami.
Anong balita ninyo dito kay Fritz Sadyang Abay? Nasaan siya ngayon? Wala po kaming update kung nasaan po siya ngayon naglalagi. Yun nga po yung inaalam namin para kung sino may impormasyon na maibigay na po sa mga alagad ng batas para po siya managot at panagutan niya yung mga dapat niyang gawin. Grabe talaga, grabe itong nangyari sa inyo. Anyway, Mang Norberto Villaruel ba? O Villaruel? Villaruel po, sir. Villaruel, okay. Mang Norberto Villaruel, maraming salamat po at kayo po ay nagpaunlak na kayo po ay ma-interview namin para kasi maibigay natin at maidetalye natin ito na wag nang dumami pa ang biktima at sana ay lumutang naman yung iba pa na pwedeng magtulong-tulong para masampahan nyo po yung ng large-scale stapa o syndicated stapa kung ano man ang pwedeng isampang kaso dyan. Ano nga palang sabi po ng NBI sa Bataan? Anong pwede nyong isampang kaso dito kay Fritz Sadyang Abay? Yun nga po, sir. Binigay po sa amin na pwedeng isang pagkatan niya is large-scale stapa. Large-scale stapa. No? Para at least mabigat-bigat yung parusa kung mahahanap natin sila. At sa tansya nyo po, marami pang mga biktima ito na mga hindi pa lumulutang? Yes po, sir. Gusto ko po sana magsalita para sa mga biktima, sir. Okay lang po ba? Okay lang po. Sige po, manawagan po kayo. Ako po, sir, sa lahat po ng biktima po ng Spotify, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide po, sana po makiisa po kayo sa gagawin nating operation na ito. Sa ganun, hindi na po dumami ang mga taong katulad niya na tayo po ay hindi aware sa mga ganitong business at siyempre mamamaya lang po tayo na namumuhay ng dapat na talagang tayo natatangayan pa na ating mga pinag-ipunan. Kaya po makiisa po kayo at makipag-coordinate na lang po kayo kung saan po kayo malapit na NBI o ahensya ng gobyerno na makakatulong sa atin. At nais ko rin po ito maging mainit hanggang ngayon sa lahat na makakatulong po ang media upang ito'y kumalat na mabilis. Kaya nga po nangihingi po kami ng suporta sa inyo para hindi po maputol yung kasong ito na patuloy po natin gagawin hanggang hindi sila mapapanagot. Kaya po maraming salamat sa inyo na nabiktima ng Spotify nito. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, Mang Norberto Villaruel, isa pong resort manager po naman dyan sa gawi po naman ng Bagak, Bataan. Salamat po sa inyo at makikipag-ugnayan po kami sa inyo madalas po para sa update ng inyong reklamo ito. Salamat po, Mang Norberto.